Eto, parang panlilin lang o budol na naman. Aba, ang sinasabi po ni Senate President Escudero, hindi daw sila dapat sumusunod-sunod lang at hindi daw dapat inuutos-utusan lang ng Kongreso sila tungkol sa isyu ng impeachment. Grabe. Grabe naman yan, Senador Escudero, abogado ka eh. Hindi ka inuutusan ng Kongreso para mag-trial sa article of impeachment na ipinasa nila sa inyo dyan sa Senado. Ang nag-uutos ng trial ay saligang batas. Ginawa lang ng Kongreso under Speaker Romualdez ang kailang trabahong tumanggap ng reklamo, komplena, inendorso nila at pinadala sa Senado ang article of impeachment. Eh yung ba ipag-uutos? Kasi hanggang ito sa kanyang sinasabi. Kaya talagang kailangan po talaga maliwanagan. Ang dami pong mapanlinlang na balita. Ang dami pong nagpapagulo na dapat sila yung karespeto at alam nila kung ano ang kailangan sinasabi. Pero sa ganitong klaseng paliwanag, eh para talagang nambubudol lang. Pakinggan niyo ito. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Para sa akin, gagampan na namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yon sa loob ng mahigit 2 buwan. May narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Subalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ang partikular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Grabe oh, parang laging tumatalumpati itong parang laging Makata ang dating. Nakita nyo? Sinisisi pa yung Kongreso. Ang sinasabi niya na hindi inaksyon ng Kongreso ay yung 3 article of impeachment, yung reklamo ng 3 complainant. Sino ba yung 3 una? Marginalized sector, civil society, mga kaparian at abogado. Yun ang hindi inaksyonan. Kasi ang inaksyonan ng Kongreso ay yung ginawang pagrereklamo o complainant ay mga senador na ginawa ng February. Tapos inendorso na mahigit na 200 congressman. Kaya mabilis na i-transfer. So yun. Talagang nililigaw ni Escudero. Hindi ko alam kung bakit ganon. Dati siyang congressman, abogado siya, alam niya. So hindi Speaker of the House, hindi yung House of the People, House of Representatives, ang nag-uutos sa kanila. Ginawa lang ng Kongreso ang kanilang trabaho na nakasaad sa saligang batas at pagdating na matapos nila ipinasa sa Senado ang article of impeachment noong February 5 at yun ay obligasyon ng Senado na dapat kaagad-agad mag-trial. Eh bakit ngayon ang dating ng paliwanag ni Escudero, eh sila daw inuutusan at hindi daw sila pwedeng utusan. Hindi daw sila pwedeng sunod-sunuran lang sa Speaker at saka sa Senado. So parang inaaway na at sinisisi pa ni Escudero, si Speaker at mga congressman sa kabila ng natapos na nila ang kailang trabaho. Ang Senado ang hindi pa nag-uumpisa eh. Ipinapasa. Mahilig yata sa basketball itong si Escudero. O kayo mga taga Bicol, lalo ng taga Sorsogon, basketballista ba itong si Escudero? Bakit mahilip manisi at saka mag-dribble ng mga balita? Sa aking opinion, aking analysis, gano'n dating. Nagdi-dribble siya. Ulitin ko, ang nag-uutos sa Senado, Mr. Senate President, na kayo'y mag-trial ay saligang batas. Hindi Kongreso, hindi Senado. Huwag naman yung lindangin ng ating mga kababayan. Kawawa naman yung ating mga kababayan. Hirap na nga ng buhay nila. Nililin lang pa ninyo sa ganyang paliwanag. Ay, hindi naman totoo yan. Sinasabi mo, susunod ka sa batas. Ay, ba't hindi yung sunod yung pagtatrial mula February 5? Ang dahilan lang ay dun sa inyong policy, sa inyong kalendar, nakareses kayo, kaya hindi nyo ginagawa ang trabaho. O, mas iginalang nyo at nirespeto nyo yung inyong kalendar na reses kayo, kaysa doon sa sinasaad ng saligang batas na
kaagad-agad mag-trial pag tinanggap ang article of impeachment. Hindi ka sumunod sa batas. Ngayon sinasabi mo, sumusunod kayo sa batas. Ano yung sinusunod nyo? Anong batas ang sinusunod nyo? Bakit ayaw nyo mag-trial? At ngayon patapos na ang 19 Congress, saka lang kayo gagalaw sa last day sa June 11. Kinabukasan, recess na, sarado na ang Kongreso. Ano yun? Binitin-bitin nyo, huwag kayong mandamay, Mr. Senate President. Huwag kayong manisi, huwag kayong mandamay doon sa inyong kakulangan. Sa aking opinyon at analysis sa isyong ito, kayo ang may pagkukulang, hindi ang House of the Peoples. Hindi ang taong bayang complainant at nag-file ng kaso. Huwag mong kalimutan ang mga congressman ay kinatawaan ng bawat distrito sa mamamayang Pilipino. Kinatawaan ng mga marginalized sector mula sa party list law, party list system. Hindi ba? So kaya nga, House of the People. Bakit mo sinisisi? Yung trabaho nyo, hindi nyo ginagawa na hinihintay ng taong bayan. Ngayon, isisisi mo sa kanila. Ano yan? Kung magsalita ka, ang bilis-bilis na para kang laging tatalumpati, lagi kang parang makata. Pero sandali, yung bilis ng sinasabi mo, pag inaral ng mga taong matitino, katulad ng channel na ito na matino, dahil matino ang mga nanonood dito, sablay ka. Mawalang galang na, Senate President. Ang bilis mo magsalita, kung ganyan ang sinasabi mo, sablay ka. Uulitin ko, kayo ang may pagkukulang. Kayo ang may pagkakamali. Hindi ang Kongreso, hindi ang congressman, hindi ang mamamayang Pilipino. Ayaw ninyong bigyan ng pagkakataon ang mga Pilipinong malaman ang katotohanan dito sa mga posibleng kasalanan ni Sara Duterte kung bakit siya inimpeach sa Kongreso at bakit siya kailangan tanggalin sa Senado kung kinakailangan. Ultimong trial para malaman ang katotohanan, ayaw niyong gawin. Tapos sisihan pa, ano ito, showbiz? Mahilig ka sa showbiz? Chismisan? Marites? Hindi dapat din yan. Kaya para sa aking opinyon, mukhang kailangan talaga magpalit ng liderato ng Senado pagdating ng 20 Congress. Kasi pasintabi na, Mr. Senate President, tagilid ang tabakuhan, tagilid ang katarungan, tagilid ang inaasam ng taong bayan under your leadership. Kasi iba ang sinasabi mo kaysa sa sinasabi ng mga batas at obligasyon mo sa bayan. Kaya kung mapalitan ka bilang Senate President sa July, hindi na kami magugulat. Baka nga ikatuwa pa ng maraming Pilipino na yung nabinitin mo, pinagdribulan mo, pinaasa mo, at pinaninindigan mo pa yung iyong sariling paniniwala kaysa sa paniwala ng mga eksperto sa batas, ng saligang batas at ng majority ng mga Pilipino. Issue lang po. Walang personalan. Opinion lang, trabaho lang ang ating pagpapaliwanag dito. Pero obligasyon kong gawin ito dahil ang mamamayang Pilipino, mahal ko, pinaglilingkuran ko, ayaw kong palinlang, ayaw kong mabola, mabudol ang aking mga followers, subscribers at viewers ng aking mga channel. Mike Abe Opinions at itong channel na ito, MA Pinoy TV.